Pag-CR ko na, pag-agi ko duman sa kusina, handa na po ang pagkakan. Nagutom ako bigla. Enot po, buot kong magpasalamat sa dating parish priest, ang apod na dating parish priest, igwa na kitang bag-o na parish priest, si Father Benny. Siyempre, kaibahan, si Father Gerald, na dakulaon man ng tabang igdi. Wara si sa tuyang kaibahan pang kuyan, senior, si Father Chef. Salamat sa Indo, sa pag-ataman kan banwaan nin Diyos igdi sa Magallanes. Nahiling ko man po sa pagburbisita ko digdi sa laog nin 5 taon, nahiling ko ang mga andedikasyon kaini tulo sa pag-utob kan sa indang misyon, tanganing darahon ang banwaan nin Diyos na maparani kay Kristo. Iyo po yan ang misyon kan lambang padi. Kaya salamatunon po liwat sa mga kapadean na naglingkod igdi sa satuyang banwaan. Sa satuyang parokya, Nuestra Señora del Carmen. Siyempre, salamat man po sa Indo, poon sa PPC, sa may Finance Council ka mo, no? Sa Finance Council, sa mga kapilya leaders, sa mga namamayo kan iba-ibang komisyon, an sa Indo pong suporta, tanda nin pagkamot nindo sa padi, asin sa simbahan. Kaya salamatunon po sa Indo, sa padagos na pagsuporta, asin pagpadaba, no? Wara akong mayo po akong nadangog na reklamo kay Father Benny, kay Father Gerald, kay Father Chef, manungod sa Indo. Buot sabihon talagang inatama nindo sinda, pinadaba nindo sinda sa laog nin 5 taon. So, gusto kong pasalamatan kamo sa pag-ataman sa padi nindo. Salamat man sa pag-welcome ta kay Father Noel Espaldon. Aram nindo po, ang pag-ataman nindo sa indong padi, ang pag-ako nindo sa indong padi, tanda yanin pag-ako nindo sa indong obispo. Ninhulita, ako po ang nagpadara sa Indo, sa padi na ini, sa dating padi, no? Yan, buot ko man magpasalamat dahil yan man ang pagpahiling nito kan pagpadaba sa obispo. Salamat po. At asin ang pagpadaba nindo sa obispo, iyo man yan ang pagpapahiling kan pagpadaba ta, pagkamuta sa Santo Papa, na iyo man ang nagpadara sa kuya igdi sa Sorsogon. Yan. Konektado po yan. Asin, ang pagpadaba ta sa Santo Papa, iyo man yan ang pagpadaba ta kay Kristo, na rene-representar ni Papa Francisco. So, salamatunon sa pagpadaba sa mga pinadara ni mahal na Diyos. Pigihiling ko sa indong bank accounts, puro GSAC, Sabi ko kay Father Noel, kay Puhan na masunod na po kita duman sa standard kan diocese. Aram nido po, importante hunom po yan, na ang mga signatories, primero, yaon ako, ang Bishop of Sorsogon. Pero dahil man po ako mapirma sa gabos na cheque, sa gabos na withdrawal. Ang kuyang ko po dyan is, in case of emergency, bot sabihon, pwedeng ang obispo ang magkua. Kayan, in case of emergency. Ano po ang mga emergency? Igwa na po kaya aning
pangyayari. Ginibo ko po ini, ni-require ko ang gabos na mga parokya na ipapangaran sa Roman Catholic Bishop of Sorsogon / Paris. No? May nangyari po na sa sarong parokya, so construction fund na dakulaon na maray, milyones, nakapangaran sa parish priest. Personal account. Ngunyan, dahil ko man sinasabi na mangyayari ini sa Satuya, alagad nagadan sa parish priest. Siya ang single sole signatory. Sa kuyan po ini religious, bako man ini Satuya. Pagkatapos, nagkonsulta sinda sa kuya kung anong gigibuhon. No? Legally po, pwedeng itao kan pamilya. Personal account kan parish priest. Ang nakapangaran, pangaran niya. Totoo, kan pigkiklaim na kan congregation, religious congregation, habong itao kan pamilya. Kaya po ako, naisip ko na dapat ang parish priest nakapirma, tapos may mapirma man, and ang representative kan finance council or treasurer kan parish. Pero ang bishop, yaon duman, or in case of araw kayan may emergency, pwede kong kuanon para itao sa mga tao. Iyo po yan ang safety measures ta. Kaya iyo po yan ang requirement kan Curia. So araw ngunyan po, mahapit ako pagkatapos hindi mahapit ako sa huban. Dahil kay puhan nindang mag-withdraw, kaya lang susarong signatory, wara, nasa Cebu. Haloy pag mabalik. Kaipuhan na ning kwarta. Sabi sa kuya ni Father, nag-text si Father Edo, Bishop, pwede ka tabing mag-agi digdi, mas mapirma ka ngaya sa withdrawal slip. O sige. So, yan po, mga emergency cases. Na halimbawa, wara sa parish priest, nag-seminar, o nasa abroad, nagbakasyon, wara man so treasurer, sa mga signatories, pagkatapos nangangaipo ang parokya, nin kwarta, wara ng makaon, ang mga nawalat, nabilin, so pwede ka mo mag-apod sa bishop. Bishop, wala na po kaming kwarta. Mabayad kami ng kuryente, mabayad kami ng tubig, mapuputulan na kami. So pwede akong mag-withdraw for the parish in case of emergency. So yan po ang rason kung tanota sa tuyang ko yan, bank account, Roman Catholic Bishop. So, kung ako mailipat man o may mangyari man sa kuya, sumaribay sa kuya, siya ang authorized Roman Catholic Bishop of Sorsogon. So, yan po ang rason kaya yan. Okay? Kaya sabi ko kay Father Noel, aayuson niya na. Okay. So, kung maobserbaran po nindo, kadakol kitang mga bagong experiences. Ngunyan, pigapot ko si Father Benny kasabag, first time daan nindo na pastoral visit. Tama. So, mga gurangan na igdi. Mga gurangan na. Dahil pa po kamo naka-experience ni pastoral visit. Wala. First time talaga. So, dati, so mga pastoral visit na pigigibo, nabisita sa ang obispo, mapirma kan mga dokumento, tapos na. Pero, so ginibutang pastoral visit, extensive po. Extensive, no? Nagirestoryahan kami kan mga ibang obispo. Ang ibang obispo, minaturog sa mga iba-ibang barangay. Pero wala ka itong ginigibuta. So, iba-ibang style. Kita man, igwaning inspection gabos, pati ang physical plant, ang mga properties, ang internal control sa finances, pigche-check ta. So, iba-iba ang approach sa pastoral visit.
So mahiling ta po, igwa kita ning mga pagbabag-o sa tuyang diocese. Igwa na kita ning audit. No? Detailed audit pati. Pirang aldaw po kamo, ma'am? 4 days. So isipon mo, 4 days in daigdi na nag-audit talaga. Sinasaro-saroan mga resibo. Bago po ini sa tuya, bago ini sa opisina. So, in the past, wala pa naroon kayo no? Kaya sabi nga ni Father Benny, naglaog siya igdi, pero 103 pesos. 103,000, warang record. Basta tinausan na sa imo sa 103,000. Igwa pong dating mga parokya, pag-abot kan padi, wara ni sarong sentimo. Igwa man in the past, so bagong nag-abot na padi, wara nga ning masapna nin bagas. Wara nin kutsara, wara nin tinidor, kaya nagbakal pa siya sa tindahan, sa diri niyang kwarta, pagkakanya, kamot siya na. Pagkaaga, nagbakal na siya ng mga kubyertos, saka mga lutuan. Daipang sistema. Ngunyan po, aram nindo, kun pera, to the last centavo. Aram nindo, yaon po dyan, an inventory, kun piraan, kung ano ang mga ito turnover ni Father Benny, nakalagyan, in good condition, or to be repaired, or damaged, nakalaag po. Gabos. Igwa na kita ng sistema. Igwa na kita ng turnover. Dati sa mga nakalipas na panahon, nakasaksi po ka mo ng turnover? Wara. O yaon ka mo gabos. Witness. Kaya, kuminsan, naabot sa bagong parish priest, na-introduce sa Indo, no? Kuminsan, naabutan nindo, Noy, paki-isugad daw yan, lamisa dyan, nakakaulang. Ito pala, so parish priest na. Tadaimid bid. So, iyo po yan. Ngunyan, kaibahan ka mo. Minapartisipar ka mo sa gabos, sa pastoral visit, sa turnover, sa gabos na mga pagpaplano. Yaon ka mo. Ano po ini? Mga pangyayaring ini. Ini ang sarong eksperyensya kan sinodalidad. Synodality. Sararo kita, minapartisipar kita, ninhulita kita, ining pigigibuta, sarong misyon. Pagsasabuhay kan tama, kan mga katukdoan ni Jesus. Tamang pamamahala, tamang paggamit, kan mga biyaya nin mahal na Diyos, asin tama ang pag-administrar kan mga pigtatao sa to nin mahal na Diyos. Mahiling tangon yan, very organized na ang pag-turnover. Ang mga records po, yaon. Mahiling aram, pwedeng hilingon iyan ni Father Noel Gabos. Ang programa, ang mga kapilya, may mga records. Ang finances, yaon dyan ang records. So, planchado, Gabos. Kadakol kitang mga flaws sa audit, normal man iyan. No? Basta ang importante, warang nawawara. Iyan ang importante. Kung dakula po ang nawawara, may accountability iyan. Maninimbagan, nakawara. Dai pwedeng dai. So,
Ining mga naaraman tang mga kakulangan ta, parte po inikan pagkakataon na makanood kita, magtalubo. We grow as a community. We learn as a community. No? Pag nahiling ta, may mga kulang. Kasabag ko, pigihiling ko si Father Noel, siging surat, kan mga observations. Na iyan tanda na, I am taking note ta. Pag abot ko, tatanuson ko ini. So mga comments na itinao, kan sa finance, kan sa properties, kan audit. So, piglistan niya na tanganing mapakarhay. So, gabos man po kita, we are learning. Ako as a bishop, I am learning. No? Anpadi, ngunyan po, ang goal ta is to professionalize the clergy. No? Na bako sa ng pagmisa sanaan maaraman mi, kundi ang tamang pag-administrar financially. So mga temporal goods na itinatao sa muya para pangatamanan. So we are professionalizing. Ang mga nasa opisina, pigpo-professionalize ta. Tinutokdoan ta po na maging tama ang mga paagi. Kaya ang mga seminar, ano pa ma'am, may mga plano pa kitang magpa-seminar, padagos ang Chancery Office, sa accounting, padagos na pong tutukdoan. Tanganing maiangat taman ang sa tuyang bilog na diocese. Inangat na po ang mga kamugtakan kan mga empleyado kan sa tuyang diocese. So, nahiling ta po, no, ining mga improvements, ining mga reforms, ini para sa karahayan kan sa tuyang bilog na simbahan igdi sa Sorsogon. No? Sa HR, pigi-standardize na po ang sweldo. Tanganing, bako na itong dating mga practices kan simbahan na volunteerism. Sabi ko, may mga pamilya man baga yan ang nagtatrabaho. May mga pinapaadal man iyan. May mga pinapakakan man iyan. May mga binubuhay man. So, i-standardize ta. Susog sa batas. Susog sa lay. Kaya po, ang mga benefits kan mga empleyado ta, pighingo watang na maitao. So, iyan po ang pagtaas ta kang antas kan sa tuyang mga empleyado. So mahiling ta po kadakol kitang pigbabag-o, no? Sa Curia, ito pong opisina kan diocese, nagbag-o kita ning structure. Pag-abot ko po digdiduwasan na ang major functions kan Curia, Chancery Office and Finance. Ito pong Finance Office, yaon na dyan ang function kan sa HR, yaon pa ang properties, yaon pa ang gabos, yaon na sa iya. So kaya dahil naayos, dahil natututukan. Pero po ngunyan, nag-create kita nin iba-ibang mga departments. Tanganing natututukan ang gabos na mga aspeto kan pag-administrar kan diocese. Kaya may Chancery Department kita, may Finance Department, ini po pinamamoyohan ni Ma'am Linda, no? Mga lay na po ang piglaag ta. First time po ini na naglaag kita ning laiko sa finance as finance head. Dati sa mga nakalipas na panahon, pahadi. Pero aram ta na kami mga pahadi, wala ma kaming expertise sa accounting, sa finances. Pinipirit mi na tatao kami mag-administrar. Dai. So, inappoint ko po si Ma'am Linda na dating tesorera kan probinsya kan Sorsogon, retired na willing magtabang sa simbahan. Kaya salamat Ma'am Linda sa pag-ako. First time po yan na ang sa tuyang ekonomo, laiko, nan babae pa. Kaya sabi ko, ang apod sa iya, instead na ekonomo, ekonomama. Ekonomama. First time po na magkaigo kita ng audit department. As in, first time man na laiko an appointed audit.
si Ma'am Emmy ang satuyang audit head. Sa bilog na diocese, aram po nito ang expertise kay ini, pag-audit. Dati po yan, head kan COA, kan probinsya. So, assured po kita na ang audit maayos. Kan gabos na simbahan, gabos po na mga parokya na audit na. Tapos na po gabos, ano? Igwa pa. May mga ongoing pa. Pero hingawata po na bago sa mga turnover, bago mag-turnover, tapos na ang audit. Kaya itong mga natapos ng audit, nagto-turnover na po. Tanganing malinaw. So, yun po yan ang mga pagbabago. Igwa na kita ng Properties Administration Department. Pinamamayuhan po yan kan sa tuyang padi na tapos ning abogasiya. Si Father Simon Peña, only po siya ngunyan, nag-review para sa bar exam ngunyan na September. Ipagpamibitan na makapasar iyan. No? So, iyo po yan ang mga pagbabaguta sa structure. Igwa na po kita ng legal department ngunyan. No? Kadakol naman po kita mga kaso. Kinakasuhan kita, ang simbahan, kita man, ma-defend bang kita kan sa tuyang diretso. Kaya, igwa na kita ng legal department. May mga lawyers po kita. So, saro na classic example po, no, ang NGCP, nag-agi sa tuyang daga, propiedad, property kang simbahan. So, binabayadan sana ang diocese ning sadit na kantidad. Pinaglaban ta po sa korte, nakaabot sa Court of Appeals. Nanggana kita. So kung mayo kita ning maray na legal team, iyo sana to ang naresibita. Diit na kantidad. Lugi kita. Pero ngunyan, dahil na ipaglaban ta, ang diocese nakahangos-hangos sa financial na aspeto. So, may pinaglalaban pa po kita. Kadakol na mga daga na may nag-encroach, may nagkua, nag-claim na sa inda. So, pinaglalaban ta po yan sa korte. So, yun na po yan ang realidad. Dati, dahil pwedeng, umayong nagkakaso sa simbahan, ano po? No? Takot kitang magkaso sa simbahan. Ngunyan, kadakol na mga tao, mga individual na nagkakaso na, kinakasuhan na ang simbahan. So, yan po, may legal department na kita. Ang sarupang departamento na bubuota, dakulaon po ang problema ta sa mga sementeryo. Sa bilog na diocese. No? Dakulaon ang problema ta. Kaya magibumang kita ning memorial department. Memorial Department. Tanganing asikasuhon ang mga sementeryo. Maayos ang pag-administrar. Ngunyan, ano po ta, pigigiribo ta ini? Ini sarong pagpahiling na kita, mga stewards sana. Mga katiwala. Dawa po, ang pangaran kan gabos na propiedades kan dioceses, pati po ang mga daga kan simbahan sa Magallanes, nakapangaran sa Roman Catholic Bishop of Sorsogon. Nangyari, ako ang Roman Catholic, pero dawa nakapangaran iyan sa kuya, katiwala sana ako. Gabos po kita, katiwala. Gabos kita stewards. Ako, pig-assign man sa naigdi, kan Santo Papa, bilang katiwala. Si Father Noel, ako man, inappoint ko siya bilang parish priest, katiwala. Siya, ma-appoint man ng mga different heads kan commission, ang PPC, ang KPC, katiwala sana po kita. As in, ang sarong katiwala, may paninimbagan. Ang sarong katiwala, may responsibilidad na pangatamanan
ang itiniwala, kundai kita maninimbag kaiyan sa maabot na panahon. So gabos po kita, katiwala sana. Kaya dapat kita maging maray na katiwala, good stewards. Iyo yan ang satuyang mauuton, na lambang saro sa satuya, kada parish priest, ako enot sa obispo, mga parish priest, mga assistants, mga leaders kan simbahan, dapat ang satuyang mauuton, iyo ang maging maray, nakatiwala. Bakong basta sa nakatiwala, lalo na dapat bakong maraot na katiwala. Ngunyan, bilang mga katiwala, ano po ang mga tanda sa sarong maray na katiwala? Enot, good governance. Ini pong mga pigigibutangon yan para kita maging maray na mga tagapamahala. Good governance. Mahiling ta po, inaayos tagabos na papeles, inaayos tagabos na records, inaayos ta ang sistema, inaayos ta ang mga control system, tanganing maray ang satuyang pamamahala. Ninhuli ta bilang mga stewards, tangani kitang maging maray, ayuson ta ang satuyang pamamahala, ta kita accountable kita kaiyan. Accountable po kita gabos. Maninimbag kita. So, bilang maray na tagapamahala, kaipuhan, transparent kita. Kung kaito, dainindo aram, kung piraan winalat sa bagong parish priest, ngunyan po, aram ta na. To the last centavo. Pero nga ito, Father Noel, ang naresibi mo. Pati point ya, o ano? Yan, 511,495.42 centavos. So, yan po ang kwarta nindo. Transparent kita ngunyan. Dahil kitang tignatago. Yan po ang maray na tagapamahala. Tapag may tinatago ka, may anomalya pag dai ka transparent. Pero kita ngunyan, hinihingawatan na maging transparent. Aram po nindo. So, yaon ka mo ngunyan sa pag-turnover, ang tunay na maray na katiwala, may pagkamuot. Sa Diyos, may pagkamuot sa simbahan. Kaya ito po inipigigibo na magkaigwaning good governance, maging accountable, maging transparent, maging honest, dahil namumutan ta ang satuyang simbahan. May pagmakulog kita sa simbahan. Kaya kitang mga naglilingkod, kung may pagmakulog kita, bakong papakarayon ta ang pamamahala? Bakong aayuson ta? Asin, dai kitang tinatago? Iyan ang tunay na mga maray na taga o katiwala, good steward. So, kan gigibo po tapo ini mga reforms, nakakadangog ako na garo na nga kita gobyerno sa simbahan, may mga audit pa, may mga financial report pa, may mga kung ano-ano pang FS na pigpa-submit, garo na nga kita gobyerno. Sabi ko man, ang simbag ko, bakon dapat mas maray pa kita kaysa sa gobyerno? Bakon dapat ang simbahan, iyo ang maging modelo kan good governance? Bako ang simbahan, iyo ang dapat manginutan sa maray na mamamahala. So iyo po yan ang challenge sa tuya.
Ngunyan, sa paglaog po ni Father Noel, no, midbid na din si Father Noel o ngunyan pasin sa nanindo na hiling? Ngunyan lang. Yun na, yun na. No. Dahil ka na-assign digdi Father Noel, ano? Dawa seminarista. Dahil pa pala na-assign digdi si Father Noel. So, ano po ang hahagadong ko sa Indo? Primero, irespeto po niyato ang individual differences. Wara po din pareho na tao. Dawa kambal. Tama po, no? Sa psychology, sinasabi kan psychology, there are no the same persons. We are all different. Hilingon na sana po nindo ang itsura kanduwa. Dawa pareho sinda ko yan, mistiso, pero magkaiba pa po girara iyan. No? Iba po ang ugali kan kada saro. Iba ang style of administration kan kada saro. Iba po ang pinanghalian kan kada saro. Iba ang pamilya kaiyan. Magkaiba po ang estilo kan pakikitungo sa mga tao. Magkaiba po yan. So, respect individual differences. Dawa po kami mga obispo, iba-iba kami. No? Masabi kita, dahil kita pwede magsabing, dapat si Father Noel pareho kay Father Benny. Dahil, iba man siya. Kaya, magayon po, tanganing dahil kita ma-frustrate, respect individual differences. No po? So, pandua, support, ang hagadong ko. Sabi ko nga ni Kayan Permi, kung ano ang tinaunidong suporta kay Father Benny, mas pa ang itaunindo kay Father Noel. Iyan po ang principle of the Magis. Sabi ni San Ignacio kan Loyola, we always aim for the greater. Pirmi, dahil ka makontento ay tama na ini, okay na yan. Sabi ni San Ignacio, basta para sa Diyos, always the greater, the better. So, kaya kung padaba ta si Father Benny, pinadaba ta igdi sa 5 taon, ang hagad ko sa Indo, mas padabaon pa nindo si Father Noel. Kung committed ka mo sa pagsuporta kay Father Benny sa nakalipas na 5 taon, hahagadon ko sa Indo, mas committed pa kamo sa pagtabang, pagsuporta kay Father Noel. So, always aim for the greater, the Magis. Iya po yan ang tinutukdo sa to ni San Ignacio kan Loyola. Ngunyan po, sabi sa parable of the tenants, at the end of the day, sabi ni Jesus, duman sa maray nakatiwala, well done, good and faithful servant. Father Benny, gusto ko man sabihin sa imo, well done, good and faithful servant. Salamat. Sa satuya man po, gabos, kaibahan man si Father Gerald, well done, good and faithful servant. Sa satuya po, gabos, sa pagpadagos ta kan pagbaklay bilang Synodal Church, may bago kitang kaibahan ang satuyang bagong parish priest. Sarabay man girari kitang magbaklay, magsuporta, magtabang, gibuhon ang satuyang katungdan bilang mga miyembro kan simbahan igdi sa Magallanes, bilang mga leader. Nalugod, kita man, pag-abot kan sa tuyang oras, kung kita naman maatubang sa mahal na Diyos, lugod ang madangog taman sa iya,
well done, good and faithful servants. Salamat po. Thank you po, Bishop.